Yeah, yeah. True Brown style. Rep your hood. Yo, what's up? Magandang gabi. OG Kiko. Red Tour. Patanong ko lang, OG. Kailan ka naging TBS? Way back TBS ako, 2001. Year 2001. 2001, 2002 nabotas ako. Sino yung nag-put sa'yo para ikaw maging sa TBS? Si Denreb, OG Sadista. Si OG Sadista. Siyang, kasi magkakasama kami sa Manila Most Wanted. Si Luda Mike, ako, si Sadista. Kakasama kami tatlo. Nauna sila months lang. Tapos inuka pa ako ni Sadista. Diba sa pagiging TBS, OG, may tinatawag tayong basbas. Sino ang nagbasbas sa'yo bilang OG? Isa-isayin natin. Nung namatay talaga si Peng, ako na yung pinipisil nila na maging OG. Tinanggihan ko yan. Inupuan niya ni Polo. Si Polo parang inactive. Inaalalayan niya ni Levi's kasi si Levi's hindi niya iniwan yung rec. Kasi si OG Jersey noong time na yun, Lilo. Tapos si MJ, dumating, binasbasan na rin kasi nga inactive, na maplo-floating yung recto. Ayaw pumayag ni Apeng na ganun. Si MJ, naging OG ng recto. Nung namatay si MJ, pinatawag ako ngayon nila, OG Songko, OG Levi's, andun rin si Ochong, andun sila. Basta mga taga-Tondo, karamihan taga-Tondo. Tapos syempre, bago tayo sumugal sa ganun, dahil humingi tayo ng advice kay Stylus at saka kay si Style, kay Dudong. Sabi niya, sige pre, kunin mo na yan. Sabi niya, alalayan ka naman namin. Kasi di naman tayo pang OG, alam mo naman eh. Tapos nung nabasbasan na ako ni Levi's, okay na, pinaalam ko na rin kay Berry. Kay OG Jersey. Siyempre, sabi niya, sige, walang problema yan. Basta actually kasi, ang recto kasi nagmula talaga sa Mindiola. Sa hood ni OG Jersey, bago kami nabuo. Yun ang history talaga ng recto. Para maging isang OG, di ba may proseso to at may qualification? Ano ang mga qualification para mapili ka isang OG? Way back before, kailangan kasi pag OG ka dati, alam mo naman eh. Bago ako maging OG, may gagawin ka eh. Para ikwento pa, alam kasi ng mga old school yan. Kasi para mag-gain mo yung respect ng mga homeboy mo, kailangan gumawa ka ng, kumbaga, yung term na hindi ka nais-nais eh. Way back before kasi ayun yung natin eh, basihan dati. Para mag-gain mo yung respect, kailangan gumawa ka ng tira, sabi nga nila. Sa tagal nyo pagiging TBS, paano pinalawig to? Simple lang, kasi kahit saan naman ako mapunta, ang ginagawa ko sa data, respeto at sa paikisama. Wala nyo, respeto. Kahit saan naman mapunta, OG, homeboy, yun talaga yung pinapakita ko. Bali, TBS Rectohood, di ba? Ilan na ang member lahat ng TBS Rectohood? Yung ngayon? As of now? As of now, kasi 12 na yung hood namin, pumapalo kami ng 700. So, pwede mo mababanggit yung mga lahat ng hood na nakasakupan ng Rectohood? Mapayapa, Balagtas, Hilltop, Santa Mesa, Kansinala, Pampanga, Masusu, Pandi, Bulacan, Davao, Cavite, merong sa Cavite. Marami kaming hood. 12 yung hawak ko, tapos ang ginagawa namin, yung Davao lang ang hindi namin napapasyalan ng mga veterano ko. Iniisa-isa namin pasyalan yan pag may okasyon. Binabantayan talaga namin. Kailan isang OG? Paano mo pinangawa yung mga hood mo bawat ito? Ayun nga, ang ginagawa ko, lahat ng hood namin, binigyan ko na ng veterano na mamumuno. Para ako, standby lang, report lang sila sa akin pag may problema. Bababa ako doon, ayusin namin yung problema. Kasi iba yung mga bata ngayon. Tapos, pinipilit ko silang i-connect sa barangay. Sabi ko, tap kayo sa barangay. Gawa kayo ng programa para magkaroon kayo ng movement dyan.
para matuwa naman yung mga magulang. Actually, yung mga homeboy ko, kilala ko ng mga magulang nila. Personal. Kaya pag nagkakaproblema, ako rin yung may problema. Oo, parang ako yung tatay nila. Oo. Kalawang tatay ka nila. Oo. Tatanong mo, OG, bago sa ano ang kaibahan ng TBS noon sa TBS ngayon? TBS before, aggressive eh. Kasi pag sinabi mong TBS before, na-experience ko yung kahit anong gang na naglalakad, pag nakita ng ibang gang, hindi iniisip yan, hindi isipin street yan, hindi isipin, lalo na mag-ara yung forma. Papasok agad sa isip ng mga hip-hop, TBS yan. At sa before, bawal tumambay na nakapambahay. Kailangan, nakatambay lang tayo sa streets, sa tambayan natin, kailangan nakaporma tayo. Pagka nakapambahay ka, pauwi ka ng OG mo. Ay, tatak talaga ng brown. Oo, pauwi ka ng OG mo. Tapos pag may pumasok na di marunong pumorma, tuturuan manamit ng mga brown. Ganun dati. Usapang pananamit, dito ba sa OG may sinusunod ko yung kulay bakit sa inyo? Hindi namin ini-implement yung kulay mula nung namatay si Peng. Pero definitely kasi, explain ko yan kung ba't di kami nag-implement ng kulay. Nung namatay si OG Swiss kasi galing talaga yan Dapitan. Which is ang Dapitan na nire-represent ang Dapitan Bloods. Tapos, lumipat na Mindiola. Which is sa Mindiola nire-represent Crips. Diba? Kaya kami, nung wala na si Peng, napag-usapan namin na wag na kami mag-represent ng kulay. Pero hindi namin sinabi sa mga homeboy namin na wag magsuot ng blue, wag magsuot ng pula. Kasi American lifestyle naman, kung ano yung gusto mong forma, iporma mo lang. Kung Bloods yung pakiramdam mong formahan mo, forma ka ng Bloods. Crips, formahan mo, forma ka ng Crips, walang problema. Basta ang nire-represent natin, brown. Matagal na kami nagre-represent ng brown actually. Kasi sa nangyayari kasi ngayon, di ba, para nagkakaroon ng boundaries ang Bloods. Bumabalik yung dating boundaries. Dating boundaries, di ba? Ngayon, matanong ko lang kung ikaw lang, para sa'yo lang, OG. Payag ka ba na isang kulay na lang represent ng lahat ng TBS? Dahil yun din naman ang kulay ng TBS. Ako kasi, ang opinion ko dyan, payag ako talaga dyan. Unang-una, bakit? Hindi naman tayo which is ang nagre-represent ng Blood sa Crips, Negro. Kahit ang Mexican gangster, hindi nagre-represent ng yan. ng Bloods o Crips. Kasi yung representing na yan came from the niggas yan itself. Sa mga gangster na negro, yung Crips at Bloods. Pero pagka brown, dapat na nire-represent natin. Brown lang. Actually kasi local gang tayo. Hindi tayo galing sa LA, binaba sa Pilipinas. Galing tayong Pilipinas papunta sa LA. Ganun na nangyari sa brown. Kaya brown tayo, hindi tayo para mag-represent ng anumang kulay. Tatanong mo, OG, sa'yo. Matagal ka na sa pagiging OG at TBS mo. Hanggang kailangan mo bibigyan ng pagiging TBS? Nakatatak lang yan, pre. Brown till I die, sabi nga eh. Kasi pare, kahit na anong gawin mo, kahit maglaylo pa ako, anumang gawin ko, wala eh. Maiisip na ng mga homeboy, brown ka eh. Hindi mo na maiaalis sa sarili mo yan. Pwede ka maglaylo, pwede, pero hindi ka pwede mag-quit. Sa ngayon, kasi marami ako nakikita ngayon, OG, sa Facebook, ang mga TBS kasi ngayon is may mga adikain na sila eh. Oo. Magawa na sila ng mga community service. Yeah. Kayo ba dito sa Red Hood is may nagawa na ba yung activity? Actually, marami na kaming activities na ginawa. Yung mga hood namin, ongoing yung mga feeding nila. Tulad nito, this coming April 12, yung dalawang hood ko, yung Balagtas at sa yung Mapayapa hood namin sa Pasig na pinamumunuan ni OG Tonyang. At dito sa kabila, veterano namin na si Imor, OG na rin, binasbasan namin. May feeding sila, sabay. Ang ginagawa naman namin dyan, hindi kami naniningil na mahal sa mga homeboy. Actually, wala kaming pondo. Ang ginagawa namin, pag may event kaming ganyan, 1 kilo, 1 homeboy, marami kami. 1 kilo, 1 homeboy. Tapos 50, tapos yung iba, nagbibigay na lang ng minsan 200, 100, 300.
Kaya sobra-sobra bukod sa feeding, namimigay kami ng bigas. Tapos eto sa April, ang target namin, magdo-donate kami sa mga cancer patient. Yun, kasi nakakita rin ako sa inyo eh. Mga may cancer, pupuntahan nyo. Pupuntahan namin. Yun ang ano na lang, OG. Ano may papayo mo sa mga gusto pumasok sa gang? At ano mga dapat nila sundin bilang isang gang member? Pag pumasok ka sa gang, kasi galing ako sa malawak na gang, galing ako Manila Most Wanted, which is yung gang na yan, halo-halo yan, OPG, BNG, Esperanza, K9 Kilas, way back before may DRP pa dyan, may BBT, halo-halo yung gang na yan. Ang ano ko lang, before kasi, ang kaaway namin, punks, bago nag-away-away mga hip-hop na gang. Ang i-advise ko lang sa mga gang, sa mga nagdadala ngayon, wag na natin ipamana yung mga nakaraan. Kasi mabigat yun eh, hindi kakayanin ng mga bata yun eh. Ikaw, kasama kita, namamatayan tayo magkatabi. Nababaril yung tropa natin, katabi natin. Diba? Magkakasama tayo. Yun, ayokong pa-experience yun sa mga nasasakupan ko. Although sinasabi nila, gang pinasok nila yung gang. Pero hindi dapat. Meron different way para iwasan yun. Maraming paraan para iwasan yun. Basta yung negative, wag na natin pamana. Lahat na magandang naibaon natin, dalhin natin pangat. Respeto at pakisama ang dapat lagi mong dala. Para respeto ang ibalik at hindi ka mabaunan ng bala.